mainit po yung 777 po ninyo na ibinunyag. Ano po? Saan po man nanggaling yon? Paano nyo na-discover yon? At syempre umalma po yung ilang mga kongresista, mga mambabatas. Hindi po ba nanganib kayo doon sa 777? 777 scheme? Alam mo yung 77, sabihin ko na lang, isa na lang sasabihin kong word. O kaya yung, siguro babanggitin ko lang, very reliable sources. Galing naman ako sa Philippine National Police. Galing din ako sa, I was the head of the CIDG. Alam ko naman kung ano yung credible na information at ano yung reliable na informant. So, my informant are highly reliable at very credible. And I have validated the information several times. At talagang confirm yun. Kaya lakas na loob ko ilabas yun. Kasi kung hindi mo ilalabas yun, hindi malalaman ng tao na gano'n na pala katindi ang corruption. Pero isa lang yan eh. In fact, maliit pa nga yun eh. Yung 7-7 na yun eh. Iba pa nga yung 30-30-30. Yung 30-30-30, ano po yun? Well, I don't 30-30-30 naman. Ito naman yung host. Kung ikaw yung host district, you don't get 777, 21 million. You get 90 million. Kaya namomblema yung mga regional directors. Mag-uusap ngayon, nagkakaroon ng interagency meeting yung mga regional directors. Otherwise, magdodoble-doble yung mga beneficiaries nila. Kaya namomblema rin sila. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Save the Philippines. Yan lang ang binitawang mga kataga ni Vice President Sara Duterte matapos ang 2 araw na pananahimik nito kasunod ng pagka-impeach niya sa House of Representatives noong Miyerkules. Kanina, eksaktong alas 7:17 ng umaga, Bombo Genesis nagbigay ng maiksing pahayag at sumagot sa ilang piling tanong ang pangalawang Pangulo dito sa Office of the Vice President sa Mandaluyong. Ayon kay Vice President Duterte, okay lang ang kalagayan niya ngayon at nagpapaabot siya ng taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Kaugnay niya, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Sinabi rin ni Vice President na hindi niya pa nakikita ang listahan ng mga pumirma o bumoto na ma-impeach siya sa House at pinapaubayan niya na ito sa kanyang mga abogado. Sa tanong naman kung feeling niya ba na nabitray siya, anya wala siyang feelings dahil wala raw siyang barkada sa politiko. Nilinaw naman ng pangalawang Pangulo na nahanda sila at sa katunayan, nagsimula na silang maghanda sa impeachment the moment na nag-announce si Representative Franz Castro ng impeachment laban sa kanya noong November 2024. So far din daw, Bombo Genesis, wala silang nakikitang hamon sa kanilang preparasyon at sa katunayan may legal briefing din daw mga lawyers niya mamaya. Pero sa mensahe niya para ngayong Valentine's Day, ayon kay Duterte, mas masakit pa na maiwan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ng House of Representatives. Narito pa pakinggan natin ang karagdagang pahayag ni Vice President Duterte. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives.
Samantala, ininunsyo rin ng bise ngayong araw na masyado pang malayo ang ideya na magbitiw siya sa pwesto. At anya, tuloy-tuloy lang daw ang kanilang trabaho sa Office of the Vice President. Kasunod dito, tikom naman ang bibig ni VP Sara sa tanong kung naniniwala siyang walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagsusulong ng impeachment laban sa kanya. Bobo Kelly? Yes, Okay. Mama Genesis. Okay. Para sa kaunting context lamang, para sa mga kababayan natin na hindi nakamonitor doon sa ipinatawag na press briefing kanina ng Office of the Vice President, may ilang mga katanungan na hindi na, o piniling hindi nasagutin ni Vice President Sara. Isa doon sa mga narinig natin kanina ay kung kasama si dating Pangulong Duterte doon sa kanyang doon sa kanyang team or legal defense. Yes, Bobo Genesis, yan nasagot yan Vice President Sara Duterte. Sabi niya ay open naman sa kanila ang ideya na maisali si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang legal team dahil abogado naman ito. Pero anya, hindi gagawing lead ng legal team si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa syempre sa edad na rin daw nito. Bombo Genesis. Yung ilang mga katanungan, may paliwanag ba ang Office ng Vice President kung bakit mas pinili niyang hindi nasagutin yung ilang mga controversial na katanungan, Bobo Kelly? Wala naman siyang sinabi kung bakit pinili niyang hindi na sumagot, pero ang tanging sinasabi niya lang siguro pinipili niya lang ang sagot niya dahil sabi niya nga ipapaubaya niya na sa kanyang abogado itong usapin hinggil sa impeachment complaint laban sa kanya, Bombo Genesis. A few months ago, Bombo Kelly, naging usapan yung parang pag-vent out nitong si VP Sara sa social media, galit na nagpatawag ng pulong balitaan. Ngayong araw parang hindi mo makikita yung galit sa kanya, parang kalmado lang, ngumingiti, tumatawa, Bombo Kelly? Bombo Genesis, sa katunayan nga ngayong araw pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte yung binitawan niyang salita. Sabi niya hindi yun assassination threat, ang kampo lang daw ng mga kumukontra sa kanya ang nagsasabi na assassination threat yon laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ni First Lady Liza Araneta Marcos at ni House Speaker Martin Romualdez, pero ayon sa kanya naniniwala siya na hindi ito assassination threat, Bombo Genesis. At yung statement na yan yung binitawan niya nung time na yun, yung nababanggit natin na galit siya na patawag noon ng mga kagawad ng media, and which etong statement na ito, yun din yung isa sa mga ginamit doon sa bilang grounds ng impeachment against VP Sara, Bombo Kelly. Yes, Bombo Genesis, ito yung pinakauna sa mga rason sa impeachment complaint laban sa kanya. Ito yung assassination threat niya na sabi niya sakaling meron na siyang kinuntratang assassin, killer sakaling mapapatay siya. Syempre may killer na rin para tapusin na rin daw ang buhay ng Pangulo, First Lady at ng First Family, Bombo Genesis. Bombo Victor, your questions? Bombo Kelly, initially kasi napaulat na itong bali-balita na magre-resign nga ngayong araw itong si Vice President Sara Duterte. And nabanggit din niya doon sa kanyang press briefing na hindi niya sinunod itong nakahandang script sa kanya, o script na babasahin niya mismo ngayong araw. May chance ba, may pagkakataon ba na nakita niyo mismo itong nilalaman ng script, or baka kasi nagbago in last minute yung desisyon na huwag na lang mag-resign, kasi napaulat nga initially na magre-resign ito, and sa tingin natin, baka doon mismo nanggaling sa inihandang script na yon, Bombo Kelly. Bombo Victor, linawin lang natin, walang script na nagsasabing magbibitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte, pero isa ito sa mga posible, mga inasahan natin sa pahayag niya, sa mixing pahayag niya kanina. Pero ayon sa pangalawang Pangulo, ay malayo pa ang ideya na magbitiw siya sa pwesto, Bombo Victor. So, tama ba yung narinig natin na, Bombo Kelly, walang script? Although doon sa briefing kanina, sabi ni Vice President Sara, binabantayan siya na basahin lang kung ano yung nasa script. So, ano yun? Parang joke lang niya? Joke lang ni VP Sara?
Hindi natin masasabi, Bombo Genesis, pero ang tanging inibinitawan niya lang talagang kataga kanina ay malayo ang ideya ng pagbibitiw niya ngayon at sabi niya magtutuloy-tuloy ang trabaho nila sa Office of the Vice President kasabay nitong isinusulong na pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Doon sa briefing mamaya, bukas ito sa media o hindi na? Yes, Bombo Genesis? May susunod pa yatang briefing, ang OVP? Bukas pa ito sa media o hindi na? Yan, Babon Genesis, ang babantayan natin, tutugay-gayan natin dito kung magiging bukas ba sa media ang susunod na briefing ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, mag-aantay muna tayo dito sa OVP sa Mandaluyong kung ano yung mga susunod na ibibigay sa ating abiso. Filed the impeachment cases, felt strongly about it, and despite my importunings and expressing my opinion that we really would rather not have the impeachment, they continue to do that. So, it's not defiance. May ganyan ang kanilang paniniwala. Sa kanilang paniniwala, kailangan gawin ito. Kahit na sinabi ko na sana wag na, hindi pwede, hindi namin pwedeng palampasin ito. Ganun ang thinking nila. So, tinuloy nila. And I don't view that as a defiance. I view that as they're expressing what they feel to be right. Thank you, sir. Thank you.